sa PDEA, sa tanggapan ng Intelligence Administration Service. Nagulat ko nga lang ako, ito ay binabandera na doon sa social media, pero sa kabutihan pala ay nagkaroon naman ng magandang pinimulo sapagkat nalatag sa taong bayan yung paggamit ng ipinagbabawal na gamot nitong si Bongbong Marcos. Naman ng taong bayan na ito palang pamulo natin ngayon ay isa palang drug addict. In connection po sir sa tanong po, sa lumalipatan po ng yung sagot na hindi mo akalain na maging parte ka pala ng ganitong klaseng movement. Nung panahon na inihanda nyo na yun, piniprepare nyo na kumbaga iserve nyo na sana yung warrant na yun, search warrant para sa kanya. Pagkatapos doon, tapos na yun kasi hindi mo na iniisip na makamukha pa, diba? Parang siguro sa on the back of your mind, iniisip mo ba na sa mga susunod na taong mahalungkat ulit? Ano ko lang kasi, may mga trabaho kami noon na nasa-share o parang natutulog na lang na files. Na-archive lang siya. Na may mga kaso kasi na-activate namin. May mga kaso na natutulog. So, yung nangyari kasi ngayon, ang pagkakaiba, ako bayan, hindi yung tuloy. Kapag sa nagkaroon ng pagsasagwatan na ito, ilibig na rin sa loob. So parang sa ibahan kasi, ang bayan niya. Parang hindi mo talaga naisip na lalabas ngayon. Okay. So, ito, dagdag ko na lang din sir. Total, kumbaga, yung mga files na ito, tinatabi naman. Ang pinagtataka po natin, bakit lumalabas? So, ibig sabihin, mayroon talaga sa loob ng ahensya ng PDEA na may nagtatraidor sa kanya. Sabihin natin, aktibo sa gobyerno, pero hindi makapagsalita dahil nandun sila, pero may galit. Kaya nilabas nila. Tama. Ito resulta ng mismanagement ng pamunuan ng PDEA sapagkat yung mga ganitong mga klasifikadong mga informasyon, mga dokumento, dapat ito ay nandoon lang sa vault o nasa cabinet. Pero dahil lumabas ito, mayroong ang motibo, marahil kung lumabas ito ay manahirin masalpulang gobyerno na kung ano-ano yung mga ipinatutupad mo, ito hindi mo na-aayos sa ito sa parang personal mo na lang na opinion. Kasi lahat kami dito, kilala po namin si Miss Marcos. Mga martika, suportado namin yan namin si Miss Marcos. Ngayon, nagtataka po tayo, nasa Amerika siya. Pero siya ngayon yung number one source ng lahat na iskandalo, kapalpakan, kapalpalan, kahihiyan, sabihin natin kahihiyan, na ginagawa ngayon ng administrasyon Marcos. Naniniwala ko pa kayo sir, na sa opinion nyo lang naniniwala ko pa kayo ngayon na sa bawat ahensya ng gobyerno, mayroong tuloy ahas si Miss Maharlika na galit sa Marcos, pero hindi sila makapagsalita. Naniniwala ako kasi ulit-ulit ako. Yung ginawa ko, napunta kayo Maharlika Pero hindi may iniisip. Oo, hindi ko iniisip. Ano ang kagandahan sa taong bayan? Nagkaroon sila ng taong hihinga ng tulong. Nagkaroon sila ng tao na kapag lumapit sila, tumulog sila, ay magkakaroon agad ng aksyon. Kagaya niyan, yung mga information na hawak ng kaya ng gobyerno. Ibang ahensya ng gobyerno, meron kasi yung ahas ng Maharlika. At ito, pag pinagkakabala na pinakay Maharlika na tutulungan lumabas, lalabas. Ganon. Kaya, yung mga ginagawa ng Maharlika, ito ay malaking bagay, malaking tulong sa sambayan ng Pilipino. Yung mga sumbong natin na tala ng nasa gobyerno ay hindi malalantad, ngayon iba na. Dahil sa pamamagitan ng Maharlika, may nalalantad, nakahayag sa sambayanan yung mga kabukan nitong administrasyon. Correction po sa akin yung tanong sir. Ano po yung masasabi niyo doon sa mga nagsasabi na itong source ni Maharlika ay wala,
po yung inyong personal thoughts sa mga klaseng allegation? Alam nyo, ito yung mga napakataas sa mga insecurities sa katawan. Sapagkat yung mga sources na kukuha ng Antarctica, ito yung mga nagtataglay ng mga personal knowledge. At yung mga nagsasabi na ito nag-iingit lang sapagkat wala silang kakayahan na makatanggap, hindi sila mapagkatiwalaan na mga importante para pagkalooban sila ng mga ganong klaseng informasyon katulad ng nilalabas ni Pilipining. Okay lang sir, marami tayong tanong. Kasi parang ayaw nila magtanong. Kasi marami kasing nagpa-pops up ng mga tanong sa isipan mo. Ngayon, in connection pa rin po kay Miss Marita. Ano po yung siguro yung mensahe mo na sa mga viewers, supporters natin, dalawa kasi viewers ngayon supporters at saka trolls. Ano ang masasabi mo sa kanila dito sa ginagawa nating hakbang ngayon? Ito may malaking hakbang po tayo, ito tinatawag natin yung isang bayan. So, ano masasabi mo sa goal natin? Mayroon po ba tayong target kung kailan natin ito tatapusin, kailan natin itong i-DDN? Ito, ididiin natin ito, no? Sa ika-21 ng Setyembre. Aasahan ka namin, kuya, nagsama-sama tayo. Kayong lahat, lahat ng mga viewers natin, isama na natin, pati yung mga lolo nyo, mga lola nyo, pati yung mga tita nyo, mga tita, pati yung mga jowa nyo, pati yung mga marites na kapitbahay nyo, isama na natin lahat. Yeah, sama nyo na lahat yan. Diyan lang kayo. Patuloy kayong kikita sa amin. At yung mga trolls yan, hindi natin yan aawayin. Pag-post, nakakatuloy na. Sapagkat, sa pamamagitan din itong mga trolls na ito, nakakarating doon sa administrasyon pangag yung ating mensahe. Yun. Nakakarating din sa kanila. Pag mababasa nila yan, apektado rin sila. Kaya so, tumataas yung kanilang mga dugo, di ba? High blood sila, at yun, nagpapa-hospital sila doon sa Last na lang sir. Final ko lang sir. Final ko na ang tanong tapos sila lang. Kasi meron tayong luksang bayan, malaking event. Para sa'yo, opinion mo o pagkakaalam mo, darating yan si Miss Cathy Bilang para i-expose ang kanyang nalalaman kung saan man tayo magkakaroon ng malawakang program. Alam nyo, hindi natin yung presensya ni Cathy Bilang maganda. Pero para sa akin, yung kanyang ginawa ay sapat na. Sapat na. Ito ay tungkulin naman natin magpakita ng pwersa. Sapagkat kahit ako, hindi ko magagarantiya ang seguridad ng buhay ni Miss Cathy Bilang kapag ito ay lumantad sa Tama. Kaya yun yung naiisip ko talaga sir. Lalo na pag pang-publiko mo doon talaga yung event. Okay sir, panawagan mo sa pagkilala mo po sa iyong channel para po sa mga legal na usapin. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at lukusan ang inyong isipan. Patuloy nating suportahan ang pagkilos, pagkakang ng kaiso, ganun din ang TAPS. At ito po, mayroon tayong malaking activity na gagawin sa September 21 ng isang bayan. Suportahan niyo po ang aking channel, ang Agent ng Bayan. Patuloy po tayong magkaisa, magsama-sama para iisang katawan lamang tayo lumalaban dito sa mga administrasyon. Maraming salamat po. So maraming salamat. Mabuhay ang maisog! Mabuhay!